I am Father Leo Tambago. I belong to the Diocese of Masbate. Nandito ako sa Maynila. Actually, I started in Cebu. Last March, nagpunta ko ng Cebu magpa-check up. And then, I have been used to alternative medicine since 2004. Nagpunta ko doon sa doktor ko sa alternative medicine. Nag-consult ako sa kanya. Anong ito nararamdaman ko sa masakit. Pero hindi naman sa lahat ng panahon. May kaibigan siya na gastroenterologist, so nagpunta ako sa gastroenterologist. And then, kailangan daw ng mga procedures. Pero hindi natutuloy yung mga procedures sa akin. Kasi natatakot sila doon sa aneurysm ko, pagkatapos doon sa problema ko sa heart, may atherosclerosis. And then, sabi sa yung gastroenterologist, kailangan kay operate. Sabi ko, hintayin ko na lang mamatay ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, baka hindi ako mamatay sa sakit, mamamatay ako sa problema. Iyan ang problema mo, sabi ko, ng dalawang pera. Pangalawa, sabi ko, sino mag-aalala sa akin? Wala akong asawa, wala akong anak. Nag-iisa lang ako dito sa Cebu. Taga Masbate ako. So, sabi niya, mabuti kung mamatay ka kaagad. Makatiis ka daw. Kasi noong parang pwede, kaya ko pa rin tiisin ang sakit. So, sabi niya, di ba kayong mga pari, nagsisirong kayo? Love your neighbor as you love yourself. Don't you love yourself? Sabi ko, ito, yung sermon na ito. Bumalik sa akin. Pero sabi ko, yun nga, yung hinaharap ko na problema. So, napapunta ko doon sa, kasi mag-CT scan, hindi natapos ang CT scan. So, inano ko sa ER kasi inatake na talaga ako. And then, na-relieve ako kundi bumalik ako sa doktor ko sa alternative medicine. Siya na mismo may sabi, kailangan mo na talaga i-operate. Ano ko, pera. Kaya nangyari, may kakilala siya doon sa Paris ko. Tinawagan niya, the father is here, walang pera, kailangan siya i-operate, gano'n. So, siyempre, yung mga tao na inalagaan ko ito, gumawa sila ng paraan, contribute, and then ng punte. And then, natatakot din yung mga doctors doon sa Cebu, mag-operate sa akin because of yung aneurysm ko nga, tapos yung sa heart. May kakilala ko na doktor dito sa St. Luke's, advice niya sa akin, punta ka father dito sa Maynila. Sabi ko, wala akong kasama. Isa lang ako. That time, naka-wheelchair na ako. So, tinawagan kong yung pamangkin ko. Sabi ko, sino din kasama ko? Hindi ko kayang mag-travel na mag-isa. Magpapadala ko ng tao dyan. Papunta, naka-wheelchair na ako. Diretso sa heart center. Yung examine ko sa heart center, sabi niya, okay lang naman yung heart, yung aneurysm. Ang concern mo talaga itong sa colorectal. So, pinapunta ko doon sa East Avenue. Pagdating ko doon sa East Avenue, hindi ako masasalita. Kawawa. Kawawa na ang pasyente. More than 2 hours, almost 3 hours na ako doon sa emergency room. Pagkatapos, 3 minata namatay sa likod ko. Ang dami talaga. Ang dami. Sino kaya ang susunod? Medyo okay pa naman ako. Ang dami talaga. Lalo-lalo na yung mga may problema sa ating vaccine. And then, may kakilala ko na doktor din sa East Avenue. Nung nakita ko, ba't nandito ka? Itong problema ko. Dito, mamamatay.
So, tinatika sabi ko, kasi may mga ano na po diyan. Ilabas tayo, labas. Sabi ko nila, magpapaan. Babayad pa ako, wag na. Para kami nasa restaurant na nag-backdoor kami. One, two, three. May sasakyan ako siya. So, inuwi ako. Doon ka sa St. Luke's. Yung nandoon ang ano ko, yung kakilala ko. Sabi na, i-operate ka, pero doon sa NKTI. Sabi ko, for more than a month na hospital hopping ako in Cebu, hospital hopping lang in Manila. And then anyway, doon niya, na-operate ako sa NKTI. And then, sa NKTI, magpasalamat naman ako na nandun sa NKTI. Government pala yun. Tsaka medyo may pagkamura. Tsaka yung doctors doon, hindi ako pinapabayad sa mga consultation fees. Very considerate sila sa akin. So sabi ko, pero na-operate na ako last April. Pero after a month, kailangan ko wala akong ibang, parang nakukorner ako wala akong ibang pupuntahan kung anong gagawin. So kung sinasabi ng doktor, yan ang talagang ginagawa. Ngayon lang, after 3 months, after 3 cycles, kailangan ko ng 7 cycles. And every cycle, kailangan 2 sessions. After 3 cycles, lumabas yung bituka ko. Until lang nakakaros, tumibag pa ako eh. Lumabas yung bituka ko, ang haba, sakit. So, ay nangyari, parang naano ko yung pain ko sa Cebu na hindi na tumatalab yung pain reliever. Nagpunta ko doon sa surgeon ko. Sabi ko, ano to? Hindi natin yung pwede gawin sa clinic. Kailangan doon sa, operating ko. Na naman. Kasi anesthesia. Anesthesia, PF pa lang, 70,000. Sa hospital pa, yung operation, yung doktor na ma-operate. Pero sabi niya, kailangan mag-PET scan ka muna. At mag-rest na muna sa chemo for 2 weeks. Tamang-tama, dumating yung placenta. Kaya lang, hindi pa ako nakaka-take ng placenta kasi nagkikemo pa ako. Inaaway ko pa ang Panginoon. Sabi ko, sermon ako about your love, about your mercy. Nasaan na yun? Sinisingin ko na talaga siya. Tapos, parang inaano ko na lang ang sarili ko. Di ba sabi ko, yung future ko, nilagay ko lahat sa kamay mo. Kalimutan ko, kahit yung tatlong ako noon. May girlfriends ako. Kinalimutan ko. Because of you. Di ba sabi ni Sharon Colita, nung inibig kita, hindi ko na inisip ang kinabukasan ko. Sabi ko, nasaan ka na? Because I felt po, yung sinasabing depression, andun pala. Naintindihan ko na talaga kung ano ang depression. I was very much depressed. I felt all alone. Kayo, nung kayo nagkasakit, may asawa kayo na naghahanap pera. Ako pa maghahanap. Pagkatapos ng utang ako, alam ko, may mga pera sila. Papaporsyento pa. Bakit sabi ko, natatakot kayo? Ako mamatay ako kung sino magpapayas. Kahit doon sa ospital, yung kasama ko nandito. Siyempre may mga witness doon, pinapasay. Sino ang kasama ko? Tinitingnan. Kung anong mangyari sa akin, kaya daw magbayad ng bata. Sabi ko, hirap naman talaga dito. Pero hindi naman ako sabi ko, may nagpunta sa akin na kaibigan. Tapos yun, sharing. Hindi ko kaya father nagsisisi. Parang hindi naman ako nagsisisi.
Kaya lang sabi ko, tinatanong ko ang Panginoon, ba't nagkaganito ako? So, sabi ko, okay. Sabi ko sa Panginoon, kung gusto mo na ako gagaling, gagaling talaga. Kung ayaw mo, kahit anong gawin ko, walang mangyari talaga sa akin. Actually, I did not pray for healing. Hindi ako nagdasal na gagaling ako. Ang ipinagdadasal ko, mamatay ako. Yes, that's very true. Mamatay ako. Because sometimes, pag inaatake ako ng pain, oh my God, hindi ko maintindihan. Kung hindi palang kasalanan ang mag-suicide, kung nag-atitay ko pa lang, gusto ko na magpakamatay talaga. Kaya nung nagbisita sa akin ng sister ko, sabi ko, magdasal na kayo, na mamatay na ako. Tapos, parang hindi naman siguro niya kaya. Did you pray for the death of you? Parang wala naman siguro makakata. Kasi, kung inaatake ako yun ako. Yung may nangyari, may nagturo sa akin kung paano mag-YouTube. So, minsan, upang maano ako sa mga YouTube. May naano ko plasentaan to. Nag-research talaga ako. Tapos may kaibigan ako dahil sa Cebu. Sabi ko, alam mo to? I am taking it. Ha? Sabi ko, saan nakakabili? Baka pwede ito sa akin. So nagpunta siya rito just to bring me a bottle. Kaya lang that time nagkikewa ako, so nandoon lang yun sa table ko. I have a small table. Yung mga medicines ko nandoon. Tapos doon ako kumakain. Tapos yung mga kailangan ko dapat malapit lang. So sa bed ko nandoon na lahat. So, mag-more than 1 week na siya doon. Pero palagi ako nag-aano sa Panginoon. Sabi ko, nasa naman yung awa na sinasabi, yung love na sinasabi. Nasa yung power na sinasabi. Nagsisirun ako, artificial lang pala yun. I have not experienced it. I have not experienced your mercy. I have not experienced love. Kaya nandun sa table. Para nagsalita ang Panginoon dito. You are looking for power? My power is in that person. You are looking for mercy and love? It is in there. Wala tayong magagawa kung wala siya. Kahit yung mga tao na gumawa nito, hindi ito mangyari kung walang Panginoon. Yes. Amen. Kaya, dahil nagkaroon ako ng realization, sinisisi ko ang Panginoon, ba't nagkaganito ako? Hindi. Ang realization ko is, pag nagkasakit tayo, kailangan parang mag-rest. Actually, rest is not in my vocabulary. So, yun nga. Parang naalala ko yung matanda na nagsabi ito noon, that was 1980. Na nagkasakit din ako. So, isang gabi, may dalawang matanda nagpunta sa akin. Dre, anong nangyari sa iyo? Sabi ko, nagkasakit ako. Ano kayang kasalanan ko? Parang pinapanis ako ng Panginoon. Sabi ng matanda, hindi. Pinaparest ka lang ng Panginoon. Kasi kung hindi ka magkaroon ng sakit, hindi ka talaga mahihiga. Naalala ko yung sinabi ng matanda. Tama. Pero kailangan talaga yung repair. So, magkasakit, mag-rest, and repair. Yung realization ko sa buhay ko. So, may mga damages na ako. At so 66 ang dami na. Mga damage. Mas lalo na kayo mga asawa, damage na kayo. So, nangyari, damage. Sabi, the body repairs itself. Ano magre-repair? Cells. Paano mag-repair ang mga cells ko na na-weaken because of chemotherapy? At ano ba? Pinatay pa ng chemo. Yeah, right. So, nangyari,
Kasi yun nga, magpipits ka na ako at saka pinay-stop muna ako sa chemo for more than 2 weeks before chemo. Nandun ang placenta. Tingnan ko na. I started with 2 capsules 3 times a day. And after 5 days, nakaramdam, na-relieve ako sa mga pains. At saka parang nagkaroon ako ng lakas. Kasi dati, pag after the chemo, hindi ako makabangon. Ayaw ko kumain. Sabi ko, pagka nakikita ko yung ibang pasyente na may gumaganon sa dito, si kain na. Sabi ko, hindi na ako ginaganon. Ay, sa akin ang lahat. So, anyway, na-relieve ako after 5 days. I tripled. So, 3 capsules after 5 days. 3 capsules 3 times a day. So, 9 capsules. Okay. So, 17 days. And 17 days, nag-PET scan ako after 17 days. That was the 3rd cycle. And 17 days na nag-placenta ako. PET scan. Ang result ng PET scan, nandoon. Yeah. Ang PET scan is from head to foot. Thank you. Ito ang result sa PET scan. Negative. Wow! No metastasis, no recurrence. Galing. So sabi ko, I cannot attribute this sa chemo. I cannot. Because ang chemo, sinira lang ako sa palagay ko. Kasi ba't nanihina ako? Okay. So, yung nandun pa, sunog na ako sa chemo yun. Sakit. Pagkatapos, binago yung yung protocol because of my heart problem, tapos sa aneurysm ko, tumatagal ang yung sessions because nag-chest pain ako. May mga attacks na ako sa heart. So, binago. Ang nangyari, 2 hours na lang ako in the hospital sa IV, chemo. And after that, lumalabas na ako sa pauwi, and then sa bahay na ako nag-oral chemo for 2 weeks. Yung 2 weeks na oral chemo is 70,000. Wow. Nakabili ako ng 2 bottles, 140,000. Isip, sabi ko, kung naibili kong 140 nito ng 1 therapy, sabi ko, siguro, mas nakatipid pa ako. Kasi kung bibiliin ko lahat hanggang matapos yung ko mga sessions, I will be spending 470,000 sa chemo. So, nangyari, nagsinungaling ako. Kasi nangyari, dapat yung medicine mabibili lang doon sa clinic ng doktor. Pero yung doktor nagsabi sa akin, doon ka na sa supplier. Nagtaka nga ang supplier. But doon ako bumili sa kanya, not sa doktor. Kasi kung sa doktor pala, that is 96,000. Ang gamot nito wala pa sa mga pharmacies, sa mga wala pa. So, bago, hindi pa nga ng PFAD. So, kumbaga, naka-discount ako ng 26,000 kasi direct sa supplier. So, nagsinungaling ako. Sabi ng doktor, natapos mo na yung placenta pinhit. Kaya yan lang ang may sasabi ko, yung sasabi ang iba mahal. Yes. Para sa isang tao na wala naman masyadong nararamdaman, Mahal. mahal talaga ang placenta. Yeah. Pero sa isang tao na nag-undergo na, like me, operation, mga procedures, whatever, I spent almost 2 million na nung nalaman ko na may placenta pala. At saka nag-change ako. Sabi ko, had I known na may placenta. O umapa-operate talaga ako kasi hindi ko kaya yung pain. Pero after the operation,
hindi ako magpapakeno. Yan nangyari. Nobody told me. Yun nga ang ginagawa ko ngayon. But every time na nire-request ako ni Ma'am Beth, hindi ako kasi gusto ko talagang na-share sa mas marami, especially sa kanila. Bahala natin ano mangyari sa kanila. Because I cannot convince people. After all, sabi ko, that is your life. Nobody convinced me. I convinced myself. Yes. Because nag-research ako, in-studyhan ko to. So, not even the doctor. So sabi ko, this is my life. The doctor cannot dictate. Right. So, anong nangyari? Okay, sinungaling ako. Bilib-bilib siya. Sige, ikaw na ang may corona. Kasi siyempre, akala niya, ang gamot niya ang nakaano sa akin. Hindi na bali. Hindi na bali. So, anong nangyari? Yun, natapos na actually ang mga sessions ko. Yung sa 2 hours lang naman sa hospital. Pero yung oral chemo, plasinta ng tinete ko. So, nasa 6th cycle pa lang ako. Kasi nag-aapura ako eh. Sabi ko, paano ko malaman na talagang effective itong placenta para sa akin? Now, at this point in time, kung meron pa ba, wala nang cancer cell sa katawan ko. Hindi naman ako kumbinsido doon sa CT scan. How many times nakabalik-balik sa CT scan? Oo. Yung malaman mo lang kung may mga bukol, gano'n. Tapos yan, biopsy. So, yun lang malaman na cancer na pala. Okay. Eh, ang biopsy, nakaka-trigger pala yun. Hindi maganda. So, ako na biopsy. It's because tinanggal doon sa colon ang yung tumor sa labas. Wala na akong magawa kasi nasa labas na. Yun ang biopsy nila. Stage 3 daw ako. So, ano nangyari? Nasa cancer, yung cancer marker, kumbaga, cycle 6. May nakapagsabi sa akin yung oncotrace. Sabi ko, saan yun? Ano yun? Siguro kayo, hindi pa kayo familiar with oncotrace. Actually, ang oncotrace wala dito sa Philippines. So, ang oncotrace is yung diagnosis, yung procedure is being done in Greece. Mahal, 57,000. So, ang nangyari, kinuha yung dugo ko, pinadala doon sa Greece. At saka in-examine nila. After 3 weeks, pinalik sa akin, inandito. Negative. So, I cannot attribute sabi ko na it's because of chemo. Kasi hindi na ako nag-oral chemo. Hindi na ako nag-oral chemo by the time. And that time, 7 cycles dapat ako. Nasa 6 cycle pa lang ako na nagpaong ko trace ako. Ito nakita. Kasi sabi, kung minsan daw sumasama yung mga cancer cells sa blood. Negative ako sa blood. Pagkatapos doon sa organs in the body, kung minsan doon tumatagong cancer cells. So, ano dito, karamihan negative. At saka yung, kumbaga, yung cancer marker, hindi na umabot ng 5. So, below 5. 4 point something. So, negative na talaga. Pero even then, I cannot be considered cancer-free. After 2 years, yes. Kasi baka bumalik. Pero sabi ko, di babalik. Hindi na babalik. No recurrence whatsoever pag magpatuloy lang ako sa placenta. Yes. Kaya, sabi ko, yung sinasabi ko doon sa may sakit, yung sa family, sabi ko, huwag na ninyo patagalin pa. Ngayon na naalaman ninyo, do something. My duty is to inform you. Just that. Until there. Pero kung paano maghanap ng pera, so problema na yun. Kasi kung isa pa, babalik ko sa akin ang problema. yung actually kasama ng kaibigan ko, si Mark ang kasama ng kaibigan ko pagpunta dun sa akin. Hindi sila binigay sa kanila ng problema paano ko makahanap ng pera.
So, sabi ko, kailangan talaga huwag nang patagalin pa. Because yung 3 days, yung 5 days, pag nakatake na ng placenta, talagang mararelieve na siya. May ina-offer ako na nagda-dialysis after 5 days. Basta sundin lang ninyo yung sinasabi ko. Do not follow yung dalawa-dalawa. Kailangan 3 beses. Kasi yung narinig ko sa oncologist ko pag therapy ka na, kailangan 3 beses. Kahit yung sa mga food supplements, 3 beses na talaga isang araw. So, ano nangyari? Nag-2 capsules, 3 times a day. And then, after 5 days, nag-3 capsules ako, 3 times a day. 9 capsules. Until now. Pag binibigyan ako, pag wala na, balik na naman ako doon sa 2 capsules. Kasi, mabuti nga na yun, meron na available. Noon, wala. Mabuti nga si Ma'am Beth, nagpapadala sa akin minsan 1 bottle, 2 bottles. So, yun. Kung wala ang placenta, nasaan ako ngayon? Kaya yung sinasabi ko doon sa amin, 4 ang pare, last year, sunod-sunod silang namatay. Siguro sabi ko, parang ayaw pa rin nilang mamatay. Kasi yung isa, upang makalunok lang talaga ng kinakain niya. Kasi pag minaano niya, lumawal pa sa ilong, upang ma-swallow niya ang pagkain, ginagano niya ang ilong niya. So ayaw pa talaga niya mamatay. Pero ako gusto kong mamatay. Kaya nagsabi ko, talagang hindi siguro ako mamamatay kasi okay lang naman ang mind ko. O, kung mag-iisip ako sana ako uutang ng pera, ano pa rin, may tinatawagan ako. So, ang ano ko lang talaga, iwan ko sabi ko, siguro may kulang pa ako sa buhay ko. Na kailangan ko pa. May miss yung ba yata, iwan ko. After this, siguro, maalalaman ko na yun. Sabi ko, what do you want me to do? Parang inaapura ko na ang Panginoon. Pero hindi. In His time. God has a proper authority. Ang akin lang naman is parang we are always at the disposal of the Lord. Kung minsan wala tayong sakit, magkakasakit tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Upang makarest pala. So kung minsan may problema, kung hindi naman tayo magkakaproblema, always nandoon tayo sa itaas. Lahat na ito ay may ano. There is a reason for everything. And Christ is the reason. Now, pagdating ng panahon na ito lahat, na ito, ang placenta will do something. Kaya doon sa amin, may tinawagan ako na family. Nalaman ko nagdi-dialysis sila. Okay. Sabi ko, huwag na ninyong patagalin. Hindi na kayo kaagad. So nagpunta pa sila Mark doon. Pagkatapos, gusto ko makausap ang pasyente. Hindi ko nakakausap. Now, just the other day, nagtatanong ako, nasaan na yun? Gusto ko makausap yung pasyente. That was more than a month after. Patay. Sabi ko, kung napatay ng placenta kaagad, baka na-extend pang ang buhay niya. Kasi mas grabe itong dito sa Maynila na nagadialysis din, na taga-Masbate. After 5 days, na-relate din siya. So, para sa akin, it's really a guarantee. Basta start with 2 capsules 3 times a day. After 5 days, you will feel something different. May kakaiba talaga. Now, salamat sa inyong lahat. At nagpapasalamat ako sa kay Mante. Nagbibigyan ako ng pagkakataon na makashare. Kasi wala naman akong kinikita dito. Akala nyo may kinikita. Wala. Ang akin lang naman is to share my story. Sana with you, makarating dun sa iba to advise them na may placenta para na can do something sa mga karamdaman natin. Kahit anong karamdaman. Thank you.